Mga kabisnes, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay muli po nating gawa ng reaction. Ito si Ate Rose. Noong nakaraang reaction video ko nga po dito kay Ate Rose, ay nakita natin na itong si Ate Rose ay dinala nila Papa Dins dito sa ospital. At ang naging dahilan nga po nito ay yung sobrang pag-aalala niya dito kay Arvin. At isa pa ay dahil dun sa mga nabasa niyang pambabash sa kanya. Kaya ang naging reaction ko dito ay patungkol sa mga basher ni Ate Rose. At sinabi ko nga sa reaction kong yon na hindi naman siguro maganda na kayong mga basher ni Ate Rose ang magiging dahilan ng kanyang kapahamakan. Dahil para sa akin ay may nagawa mang masama itong si Ate Rose, ay hindi naman po siguro maganda na yung pambabash natin ang magiging dahilan kung bakit siya mapapahamak, kung bakit siya malalagay sa bingit ng alanganin. Kumbaga sa reaction kong yon ay ipinagtanggol ko dito si Ate Rose sa kanyang mga basher. Kaya lang, dito sa latest vlog ni Papa Dins patungkol dito kay Ate Rose, nang mag-surprise visit sila dito kay Ate Rose, ay pinuntahan nila ito si Ate Rose doon sa kanilang bahay, kung saan ay nakikitira lang itong sila Ate Rose. Dahil itong sila Ate Rose guys ay ang usapan nila ni Papa Dins ay 15 ng February ay lilipat na ang mga ito doon sa sinasabi ni Ate Rose na kanilang uupahang bahay. Pero nitong punta nga dito nila Papa Dins ng 28 ng February ay hindi pa rin nakakalipat sila Ate Rose. Pero itong sila Ate Rose ay hindi nadatnan nila Papa Dins dito sa bahay nila. Kaya sinubukan ni Papa Dins na tawagan ito si Ate Rose sa dalawang number niya. Pero hindi ito makontak ni Papa Dins. Kaya naman ang ginawa ni Papa Dins ay pinuntahan nila doon sa pinagtitindahan nila doon kay Ate Jane. Pero pagdating nila doon ay yun, wala doon si Ate Rose at wala din doon si Ate Jing. Kaya naman minabuti na Papa Dins na magbaka sakali napuntahan yung pinagpaparadahan ng kulong-kulong na sinasabi ni Ate Rose na hinuhulugan niya. Nagbaka sakali sila Papa Dins na baka nandun itong si Ate Rose.
Pero may hindi inaasahang matuklasan itong si Papa Dins sa pagpunta niya doon, sa paghahanap niya kay Ate Rose doon. Doon nga po sa labas ng gate nitong pinagpaparadahan ng kulong-kulong ay may nakausap si Papa Dins sa isang mama. Nakakilala pala ng mamang ito yung pulis na may-ari nung kulong-kulong na sinasabi ni Ate Rose na hinuhulugan daw niya. At dito ay nagtanong-tanong si Papa Dins kung totoo bang hinuhulugan nila Ate Rose yung kulong-kulong na yon. Dito pa lang sa mama na nakausap nila Papa Dins sa labas ng gate ay sinabi na nito na hindi totoo yon. Dahil kilala nga niya yung may-ari mismo nung kulong-kulong na yon. Kaya ang ginawa nito, nakausap nila Papa Dins na mamang ito ay tinawagan yung mismong may-ari ng kulong-kulong para makausap ni Papa Dins, para makumpirma ni Papa Dins kung totoo nga ba na itong kulong-kulong na ito ay hinuhulugan nila Ate Rose. At eto guys, nung makausap na ni Papa Dins yung may-ari, eto guys, pakinggan natin yung naging usapan ni Papa Dins at nung may-ari ng kulong-kulong na sinasabi ni Ate Rose na hinuhulugan daw niya kuno. Ay, yung kulong-kulong ah. Ayun oh. Sir, yan po. Tanong ko lang po, magandang hapon po. Yung kulong-kulong po ba na kulay pink? Inuhulugan po ba sa inyo ni Ate Rose yun? Opo, ako po yung ano sir, yung tumutulong sa kanila. Ikaw yung kumuha sa kanila dun sa ano? Sa Pilcoa ba yun? Opo, sa Quezon City sir. Oo, tapos dinala mo sila dito. Opo. Ang sabi niya kasi sa akin, inuhulugan daw nila yon para kung sakali daw, mahulugan nila, sa kanila na daw yung kulong-kulong. Ay, hindi. Rosa. Kumbaga 200 per day ata ang sabi niya, kung di po ako nagkakamali ang hulog niya sa inyo. Or per week. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Dito guys, dito pa lang ay kinumpirma na may-ari mismo ng kulong-kulong na hindi hinuhulugan nila Ate Rose ang kulong-kulong na ito. At napasabi pa nga dito yung may-ari ng kulong-kulong na loko daw ito si Ate Rose. Kumbaga, nag-joke pa siya ng ganon. At sinabi nga niya kay Papa Dins na pinatitinda lang daw nila itong si Ate Rose. O pinatitinda lang niya itong si Ate Rose ng siomay. Siguro no makita natin guys na itong kulong-kulong na ito ay dala ni Ate Rose. At sinasabi nga niya na hinuhulugan niya ito. Siguro ito'y yung time na nakitinda sila ng siomay dito sa may-ari ng kulong-kulong na ito. Kaya lang ang mali dito ni Ate Rose, halip na sabihin niya kay Papa Dins yung totoo na sila'y nakikitinda lang, ay iba yung sinabi niya. Ang sinabi niya dito ay kanila yung kulong-kulong. Hinuhulugan nila yung kulong-kulong. At sinabi pa nga niya na ipapaalis pa niya yung nakapinturang pangalan. Ipababago pa nga daw niya yung pintura nun. At nagmalaki pa siya doon. Na sinasabi nga niya doon na hindi lang daw sila nagsasalita, kundi gusto nilang ipakita sa gawa. Na hindi porke nga daw nakitan sila'y bumagsak, ay talagang sila'y bumagsak na. Parang pinagmalakihan pa nga niya doon yung mga nag-sponsor sa kanya eh. Pati yung mga nambabash sa kanya. Tapos eto, malalaman nating lahat. Matutuklasan nating lahat na yung sinasabi pa lang yun ni Ate Rose ay pawang kasinungalingan. Ito guys, tuloy lang natin yung pakikipag-usap ni Papa Dins dito sa tunay na may-ari ng kulong-kulong na ito. Hindi totoo yun.
kagabi, nagkikita kami ni Raven. Nagre-remit sa akin ng benta yun eh. Sige, sige po, sir. Pero si Raven pumasok po ngayon sa inyo. Oo, nasa akin yun. Nasa akin pa rin yun. Nasa trabaho, nasa Quezon City. At dito guys ay nalaman natin na ito palang may-ari ng kulong-kulong na ito. Ay ito din yung pinagtatrabahuan ni Raven. Yung pinagtitindahan din ni Raven ng siomai. Na yun nga sinasabi ni Ate Rose no sa isang vlog na dapat ay sa kanya na lang daw nagtitinda itong si Raven. Kaya pala hindi makaimik itong si Raven ng diretso. Hindi niya masagot ng diretso sila Papa Dins na kay Ate Rose na lang siya magtitinda. Kaya pala itong si Raven ay nakita natin na nag-aalangan na sumagot o mangako kay Papa Dins na siya na lang yung magtitinda ng siomai ni Ate Rose. Yung pala naman ay wala talagang siomayan si Ate Rose. Wala naman pala siyang ititindang siomai nitong si Ate Rose. Kumbaga, nung kausap ni Papa Dins itong si Raven ay tila ito ay naiipit din nung panahong yon. Dahil hindi niya masagot ng diretso si Papa Dins na wala naman siyang ititindang siomai dito kay Ate Rose. Dahil wala naman siomayan itong si Ate Rose. Hindi niya masabi ng diretso kay Papa Dins dahil siguro ayaw din niya mapahiya ang kanyang mama. At siguro kaya din naiyak itong si Raven nung panahong kausapin yun ni Papa Dins ay dahil na rin sa hiya sa kanyang sarili. Kasi alam niya na yung kanyang mama ay nagsisinungaling. Siguro naiipit din siya kung ano ba yung sasabihin niya dito kay Papa Dins. Lumalabas tuloy na pati itong sila Raven ay tinuturo ang magsinungaling nitong si Ate Rose. Ito guys, ituloy lang natin. Ito ang pakikipag-usap na ito ni Papa Dins. Dito nga po sa may-ari ng kulong-kulong na ito. Okay, sige sir, salamat po ha. Thank you po sa time. Sige, sige. Okay, sige. Sige po. Sir, salamat po ha. Ay, grabe naman. Ba't ganon? Ayoko pa naman sa lahat ng diba, hindi nagsasabi. Ayaw ko nun eh. Yan guys, nakita natin kung paano na disappoint itong si Papa Dins kay Ate Rose. Dahil halip naman ngang sabihin ni Ate Rose yung totoo, ay bakit pa nito nagawa magsinungaling? Ngayon, ano kaya ang sasabihin ni Ate Rose pag nakaharap na ito ni Papa Dins? Ano na naman kayang kasinungalingan ang lulubirin nitong si Ate Rose para makalusot sa kanyang ginawang kasinungalingan ito? Alam nyo guys, sa pangyayaring ito, hindi ko masisisi yung mga taong mambabash dito kay Ate Rose. Dahil ito, lumantad na kasi yung totoo eh. Na pati sila Papa Dins ay niloko niya. Takasan niyang niloko itong sila Papa Dins. Ika nga ni Bornok, todo sila pagpapayo, pangangaral dito kay Ate Rose. Pero parang baliwala lang lahat ng kanila ipinayo. Dahil ang mga sinasabi pala nito si Ate Rose sa kanila ay pawang kasinungalingan lang. Sa ngayon Ate Rose, hindi kita kayang ipagtanggol sa mga taong mambabash sa'yo. At wala din akong balak na ipagtanggol ka, lalo na nga sa pangyayaring ito. Dahil pati ako ay sobrang nadismaya sa mga nalaman kong ito sa vlog na ito ni Papa Dins. Dahil ikaw na rin ang gumagawa ng bagay na ikasasama mo. Lalo na nga sa tingin ng ibang tao at ng mga basher mo. Alam mo Ate Rose, kung naging tapat ka lang, sinabi mo lang yung totoo,
kahit ilang beses ka pang bumagsak, kahit ilang beses ka pang nalugi sa ibinigay na puhunan sa'yo ni Papa Dins, madali lang tanggapin ni Papa Dins yan eh. Mauunawaan niya ni Papa Dins. Kumpara dito sa ginawa mo, na pinagsinungalingan mo siya, na hindi mo sinabi ang buong katotohanan sa kanya. Na nung sinasabi mo kay Papa Dins na hinuhulugan mo ang kulong-kulong na ito, ay may pagmamalaki pa yung mga salita mo. May halong pagmamalaki yung sinasabi mo. Pero yung pala, yung mga sinasabi mong yun, ay hindi totoo. Ni hindi mo man lang naisip nung panahon na nagsisinungaling ka, na napaka-imposible na hindi ito matuklasan nila Papa Dins. Dahil babalik at babalik si Papa Dins sa'yo eh. Oongkatin niyang kulong-kulong na yan. Kung yan ba'y ilang buwan mo nang hinuhulugan, o hanggang kailan mo yan huhulugan, magkano na ang hinuhulog mo. Dahil itong si Papa Dins, ay ang gusto niyan ay matulungan kayo. At dahil nga sinabi mong hinuhulugan mo yung kulong-kulong na yan, ay hindi imposible na may mag-sponsor sa inyo para tumulong sa paghuhulog sa kulong-kulong na yan. Kaya napaka-imposible talaga. Napaka-imposible na hindi nila malaman na nagsisinungaling ka pagdating sa kulong-kulong na yan. Hindi mo man lang naisip yun. At hindi mo rin naisip na ikay naka-vlog at may pwedeng makapanood na alam ang totoo na nakikitinda ka lang. Na yung kulong-kulong na yan ay inilalabas mo lang at hindi yan totoong sayo at hindi totoong hinuhulugan mo. Tapos sama-sama ng loob mo pag ikay nababash. Ay nasa sayo, Ate Rose, kasi nasa sayo ang dahilan kung bakit ka nababash. Tulad na nga lang nitong natuklasan ni Papa Dins na pagsisinungaling mong ito. Kaya lang naman purihin ka pa ng tao dyan. Alangan naman palakpakan ka pa ng mga viewers ni Papa Dins dahil sa ginawa mong pagsisinungaling. Natural, ibabash ka ngayon. Kaya huwag kang sasamaan loob kung ibash ka sa pagkakataong ito. Dahil malinaw naman na kasinungalingan yang sinabi mo. Alam mo, Ate Rose, sa totoo lang ng mga nakaraan, nainis ako doon sa mga anak mo. Dahil hindi ka nila tinutulungan dyan sa tindahan mo. Hindi ka nila tinutulungan dyan sa negosyo mo. Katulad nga nitong si Raven. Na halip na sa'yo magtinda, ay nakikitinda pa sa ibang tao. At itong si Arvin, halip na tulungan ka dyan sa pagtitinda, ay pumupunta doon sa paradahan ng jeep para sumama sa pagbabiyahe, para magtawag ng pasahero. Nainis ako doon dahil pinababayaan ang kanilang mag-isa na naghahanap buhay dyan sa iyong negosyo. Tulad nga niya sa ihawan mo at doon sa inakala ko na syumayan mo. Sabi ko nga, bakit hindi ito yung pagyamanin nito mga ito? Bakit ito mga anak ni Ate Rose na ito ay hindi tulungan si Ate Rose para pagyamanin itong negosyo nilang ito? Ayun pala naman, ay wala ka naman syumayan na ititinda ni Raven. Kaya pala naman ito si Raven ay doon nagtitinda sa ibang tao ay para din makatulong sa iyo. At ito si Arvin malamang kaya nakikikonduktor o nakikisama doon sa pagbabiyahe ng jeep ay siguro para din makatulong sa iyo. Para yung kikitain niya ay maibigay sa iyo. Maipandagdag yan sa puhunan mo. Siguro inisip ng mga anak mo na kung yung maliit na ihawan dyan lang sila pupokus ay baka wala ding mangyari. Kaya ang ginawa nila ay naghanap sila na mga pwedeng pagtrabahuhan
na para sila'y kumita at makatulong sa'yo. Alam mo Ate Rose, sa pagkakataong ito, kahit ano siguro yung paliwanag mo, ay napakahirap intindihin. Dahil kahit anong paliwanag mo dito ang suma total nito ay nagsinungaling ka. Hindi ka nagsabi ng totoo. Pinagsinungalingan mo yung taong tumutulong sa iyo ng tapat. Kaya ito ang nagresulta. Sobrang na-disappoint si Papa Dins sa iyo. Dahil hindi niya akalain na magsisinungaling ka sa kanya. Bagamat alam nyo guys, itong si Papa Dins, alam ko nagdududa na ito Alam ko nagdududa na ito dito kay Ate Rose Dahil kung mapapansin natin guys, doon sa mga naunang vlog ni Papa Dins, ay tinatanong niya itong mga kakilala ni Ate Rose, katulad na lang itong si Ate Jing. Tinatanong niya kung totoo ba yung mga sinasabing yun ni Ate Rose. Doon pa lang Doon pa lang ay alam ko na nakakahalata na ito si Papa Dins. Pero magayito sila Ate Jing, ang sinasabi ay totoo naman yung sinasabi mo. Hindi ko alam kung ito ba si Ate Jing ay pinagtatakpan ka o talagang hindi lang alam ni Ate Jing ang totoo. At pati sa kanya ay nagsinungaling ka rin. Alam mo Ate Rose, sa ginawa mong pagsisinungaling na ito, ang sinira mo ay yung tiwala. Dahil yung tiwala ay unti-unting nasisira yan dahil sa pagsisinungaling. Dahil sa hindi pagsasabi ng totoo. Dahil papaano ka pa pagtitiwalaan nila Papa Dins? Papaano pa paniniwalaan yung salita mo? Yung mga sinasabi mo? Kung ganito, kung nalaman nila na ikay isang sinungaling. Katulad na lang nitong paglipat nyo na sinasabi mo yung akin si kayo lilipat. Pero anong petsa na? 28 na nung pumunta sila Papa Dins dyan sa bahay nyo. Pero hindi pa rin kayo nakakalipat. Pag nagkaharap kayo nila Papa Dins, ano na naman kayang kasinungalingan ang sasabihin mo? Pero bilib ako sa iyo kung magsinungaling, taas noo ka pa kung magsalita. Para bang hindi ka nangangamba na isang araw ay ikaw ay mabubuking. Ayaw ko sanang isipin Ate Rose na yung gawaing pagsisinungaling ay bihasa ka nang gawin. Dahil wala akong maisip na dahilan kung bakit mo yung ginawa kay Papa Dins. Wala akong ibang maisip na dahilan kung bakit ka nagsinungaling kay Papa Dins. Dahil napakadali namang sabihin yung totoo. Wala namang mawawala sa'yo kung magsasabi ka ng totoo. Bagamat oo siguro, kabiguan yung totoo. Pero ang mahalaga dun ay sinabi mo ng tapat. Hindi ka nagsinungaling. Dahil napakahirap na yung tiwala ang masira. Pag nasira yan, napakahirap na niyang ibalik. Napakahirap na niyang buuin. Dahil pag yan ay nasira na ng tuluyan, sa bawat sasabihin mo, ay mayroon ng pagdududa ang taong makakarinig sa'yo. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po sa patuloy pong tumatangkilik at nanonood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe yan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po na subscribe button. At maki-like and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at walang sawa nyo pong panonood sa aking mga video. God bless po sa inyo ma'am. At ingat po kayo lagi dyan. At shoutout din po dito kay SimpleNet25 Official.
At ganon din po dito kay Nanay Lynn Channel. Shoutout po sa inyo. At ganon din po kay Ma'am MK Inday Okray. Shoutout po sa inyo, ma'am. At shoutout din po dito sa aking mga kasamahang reactor na sila Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Taong Gala, Kalingap Turak, Mamplers Channel, at Katangay PLC. Shoutout po sa inyo. At nakikisuyo din po ako na makisuportahan po ito mga kasamahan ko pong reactors na ito. Official reactor po ito ng Papa Deans TV at Ka-Business Official. Ganon din po ng Ka-Business Family. Muli po ay maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.